Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng kwento, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Praise the Lord, shining His light all over the world. Everybody, praise the Lord, gave His light to save us all. Everybody, praise the Lord, shining His light all over the world. Everybody, praise the Lord, gave His light to save us all. Purihin po ang Panginoon as we all hear in awe of our God. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako kasi nakatayo pong muli ako sa inyong harapan. Salamat po sa tiwala. Hallelujah. And I thank God para sa moment na ito. So bilang panimula po, tayo po muna'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, na kami ay nagkasama-sama, Lord, para sa iyong mensahe. Lord, gabayan mo po ang inyong lingkod na ang bawat salitang sasabihin ko ay para lamang sa iyong karangalan, Lord, para sa ikatataas ng iyong pangalan at para sa kapakinabangan at pagpapala ng bawat isa sa aming naririto. Marami pong salamat. Muli, Ama, buksan mo po ang aming puso't isipan. At ang salita mo lamang, Lord, at ang karunungang nagmumula sa iyo, Lord, ang aming mapakinggan. Salamat po, Lord. Gawin mo po akong tuntungan, daluyan ng mensahe mo sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama, sa iyo po ang nalalabing oras. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kinakabahan po ako. Anyway, hallelujah. Samahan niyo po ako at pabayaan niyo po na yung presence ng Panginoon ang maramdaman natin, ang makita natin. Sabi nung nagsalita kanina si Kuya, sabi niya, natagpuan niya uli yung daan patungong pabalik sa Panginoon. So, sa umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin ay kung paano tayo maglalakbay sa buhay na ito na kasama ang ating Panginoon. Lahat naman po tayo, nararanasan natin na yan. Kasi tayo po ay nakipag-isa na sa Panginoong Jesus. Pero ngayon pong umagang ito, ay maaaring gusto lang nating alalahanin yung ating relasyon sa Panginoon. Kung paano tayo mabubuhay sa gabay niya at sa walang hanggang pagmamahal niya sa atin. So, makibasa po kayo sa akin sa Psalms 23, verse 3. Okay. Sabi po dito, ang title po pala ng ating mensahe sa umagang ito ay Stay on the Right Path. Okay, hallelujah. Thank you, Lord. So, sa Psalms 23 po, sabi dito, He renews my strength. He guides me along the right path, bringing honor to His name. Kung babasahin po natin itong Psalms 23, ito po ay yung personal declaration natin on how we are related to God. Pansinin niyo po, sabi, He renews my strength. He guides me along the right paths, bringing honor to His name. So, kumbaga, makikita po natin yung personal engagement natin sa ating Panginoon
Dahil inaangkin natin ang kalakasang ibinibigay niya, ang gabay na ibinibigay niya. At sabi nga, kung tama ang landas na dinadaanan natin, right path brings honor to God. So, we have to stay in the right path. Tayo po ba, sa buhay natin, naisip po ba natin, ako ba ay nasa tamang daan, patungo sa tamang pananampalataya? Lahat naman po tayo ay nakasumpong na sa Panginoon at naranasan natin yung kanyang bagong buhay na ibinigay sa atin. Sabi din po sa Psalms 119, verse 105, sabi po, "Your word is a lamp or ilaw to guide my feet, and the light for my path." So, ito po ay para tayo, ma-imagine natin, alam niyo po tayo nabubuhay sa mundong madilim. Nung makilala po natin ang Panginoong Jesus, doon lang nagliwanag ang buhay natin. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa isang verse, "I am the light of the world." So, sa bawat hakbang po natin, imagine natin may nakatapat na ilaw. Ito po ay para makita natin kung tama ba yung ating paghakbang. At kasunod nun, dahil tayo ginagabay ng Panginoon, nakikita natin yung ating daan. Nagliliwanag din. Hindi lang tayo basta humahakbang, pero nakikita natin na ang ating daan ay may kaliwanagan din. Ano po ba ang meaning ng path? So, sa ordinaryong salita, ibig sabihin nito ay daan. Daan na may patutunguhan. Or, pwede din natin sabihin, ito ay a way of life. Paraan ng pamumuhay. Ano ba yung paraan ng pamumuhay natin? Tayo ba ay nasa tamang lugar, pag-iisip, o direksyon? It can also mean something we think about. Kumusta po yung ating pag-iisip? Tayo po ba ay nag-iisip ng tama? Or tayo ay may mga iniisip na alam naman natin hindi maganda at hindi tama sa paningin ng ating Panginoon? Ang buhay na walang direksyon, wala ding purpose. At kung walang purpose, of course, saan tayo magpo-focus? Kailangan alam natin yung ating purpose sa buhay na ito. God saw the best and the worst in us. Nakita na po ng Panginoon ang pinakamaganda at pinakapangit sa buhay natin. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, tayo ay binigyan niya ng bagong buhay, bagong anyo. At kasabay nun ay ang mga bagay na kakailanganin natin sa paglalakbay, sa journey na ito, sa lakbayin ng buhay, kasama siya. Tayo po ay may isa lang, purpose o layunin sa buhay natin. Ito po ay ang bigyan ng karangalan, pagsamba ang ating buhay at nag-iisang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa tahakin natin, sabi, we have to stay in the right path gamit ang mga kaloob. Pag sinabi natin kaloob, ito po ay mga regalo ng Diyos sa atin. Para makatulong natin sa pagtugon ng kanyang mga salita, para makatugon sa tamang pamumuhay. At itong mga kaloob na to ay ibinigay niya para gamitin natin. Hindi para lang itago o para mawalan lang ng saysay. Sabi sa Romans 11, verse 29, "For God's gift and His call can never be withdrawn." Nung po tayo nakipag-isa sa Panginoon, ibinigay niya sa atin ang kapatawaran. Ibinigay niya sa atin ang bagong buhay. At hindi po sinungaling ng Diyos. Once na ibinigay niya, hindi niya binabawi. Nasa atin na lang po yun kung gagamitin natin sa tama or sasayangin natin. Ngayon po, sa Matthew 9, verse 2 hanggang 6, ito po yung kwentong nung nagpagaling ang Panginoong Jesus ng isang paralitiko. Basahin po natin. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitiko nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka na sa iyong kasalanan." Next verse po. Verse 3. May ilang tagapagturo ng kautusan
na naroroon at sinabi sa kanilang sarili. Nilalapastangan niya ang Diyos. Kasi po, ang tawag doon ay blasphemy, paglapastangan sa Diyos. Verse 4, alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Verse 5, ano ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang iyong kasalanan? O ang sabihing tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. Makikita po natin dito, kasi sa Luke 5, verse 17, makikita rin po natin dito. Pareho pong kwento yan, pero mas maikli lang po ito nasa Matthew. Isang araw, ang Panginoon ay nasa isang lugar kung saan siya ay nagtuturo. Kasama na rin doon na siya ay nagpapagaling. Maraming mga tao, mga tagasunod niya, mga naniniwala sa kanya, meron ding matatalinong tao, may mga pariseyo. Pero ang iba doon, naniniwala, yung iba parang tinitignan lang nila kung ano sasabihin ng Panginoong Jesus. Yung iba, parang tinitignan lang nila kung ano yung gagawin nitong pagkakamali. Maya-maya sa daming tao, maya-maya may dumating na mga tao na may bitbit silang stretcher. Dahil meron silang daladalang pasyente or paralitiko. So ngayon, ang ginawa nila, binutas nila yung kisame, yung bubong. Alam niyo po, nung panahon noon, ang bubong po ay yari sa bato, mga tiles. Hindi po katulad ngayon, mga yero na. Pero mahirap din pong tukabin yung yero. So, sa madali salita, kumuha sila ng daan galing sa bubong, binaba nila yung paralitiko sa harap ng Panginoon. So, nung pagkakataon pong yun, sabi, nakita ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Kaya sinabi niya, lakasan mo ang loob, pinatawad na ang iyong kasalanan. Unang-una, humihingi ba ng tawad yung taong dinala ron o yung mga taong nagdala ron? Di po sila humingi ng tawad. At hindi rin tinignan ni Jesus yung pagtuklap nila dun sa bubong. Yung effort nila na ibaba yung tao sa harapan niya. Ano pong nakita ng Panginoong Jesus? Hindi naman niya sinabi, ay, ang galing niyo naman, binutas niyo pa yung bubong. No, hindi niya sinabi yan. Pero ano sabi niya? Nakita ko ang inyong pananampalataya. So makikita natin, ang nakikita pa lang ng Diyos sa atin ay yung ating pananampalataya. Yun daw mga gawa natin, bunga yan ng pananampalataya natin. Parang yung isang puno, yung poste ng Meralco. Diba, pwede naman natin siya sabitan ng bunga para magmukha siyang puno. Pero hindi siya magiging puno dahil sinabitan lang siya ng bunga. Ganon din yung ating pananampalataya. Kung ang ating pananampalataya ay nag-ugat na, tayo ay parang puno na kusang magbubunga. Hallelujah, Lord. So, hallelujah. So, kaya po tayo, bilang tayo ay nakakabasa ng salita ng Diyos, ito po ay nagsisilbing fertilizer. Ito po yung nagpapalago sa atin. So, sabi dito, anong sabi ng Panginoong Jesus? Ito po, dati, pag binabasa natin itong kwentong to, hindi natin napapansin. Tumitigil na lang tayo dun sa nagpagaling siya ng paralitiko. Nakafocus tayo dun sa himalang ginawa ng Panginoon dun sa paralitiko. Pero tignan natin, isa-isahin natin, ano ba yung sinabi ng Panginoong Jesus? Ang sabi niya, tumayo ka. Ito po ay sumisimbolo sa bagong, ito po ay sumisimbolo sa bagong buhay. Tayo ay para ding dating mga paralitiko. Wala tayong kayang gawin. Minsan nga ayaw pa natin gumawa. Nakikita po natin yun. Hallelujah, di ba? Tayo pala yung paralitiko ngayon. Sabi niya, tumayo ka. So, sa ating pagtayo, ibig sabihin may bagong buhay tayo. At may bagong anyo. Kasi dati nakaratay tayo eh. Pero nung tumayo, bagong buhay, bagong anyo. Di ba po? At ano yung kasunod niya sinabi? Lakasan mo yung loob mo. Ibig sabihin, nung nagkaroon tayo ng bagong buhay, bagong anyo, syempre hindi tayo masyadong confident kasi galing tayo sa kasalanan eh. Galing ako dito, baka sabihin ng mga tao, hala, nagbabanal-banalan na siya. Eh dati ganito siya. O di ba, madali tayong uhusgahan ng mga tao. Pero ang sabi ng Panginoon, lakasan mo yung loob mo.
Ibig sabihin, ibinibigay ng Diyos yung tiwala niya sa atin. Dahil sa pagpapatawad na ginawa niya, pinatawad na kita. Yung kasalanan mo dati, hindi ka na guilty. Kasi yung kamalian mo, pinasan ko na. Dinala ko na sa krus. Yung righteousness mo, yung aking katuwiran ay nasa iyo na. So, lakasan mo ang loob mo. Lakasan po natin yung loob natin. Maraming panahon nahihina tayo. Ano yung sumunod na sabi niya? Lumakad ka. So, pagkatapos tumayo, pagkatapos palakasin ng loob, anong ginawa? Lumakad ka. So, ibig sabihin, dati kang nakahiga, dati kang tamad, wala kang ginawa, lumakad ka na. Hallelujah, di ba? Lumakad. So, nung pagkatapos nun, doon ba natapos? Lumakad siya? Basta lumakad siya? Ibig sabihin, nakagalaw siya. Able na siya. Anong sumunod doon? Anong sabi? Buhatin mo ang banig mo. So, nung sinabi buhatin mo ang banig mo, dati kasi, ibig sabihin nun, may kaya na tayong gawin. Buhatin na natin yung dating bagay na nagpapahina sa atin. Kasi dati tayo yung nakaratay. Paano natin bubuhatin? Eh tayo mismo yung nakaratay. Pero nung tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng bagong buhay, bagong anyo, so ibig sabihin, hindi na natin kailangan. Buhatin mo, kulang na lang sinabi na Jesus, buhatin mo, itapon mo na. Pero hindi na binanggit. Understood na yun, aanin pa niya yun. Yun yung lumang buhay niya. Yun yung nakaraan niya. Yun yung simbolo ng kanyang kawalang silbi. So, at itong pinakamaganda. Anong sabi ng Panginoon sa huli-huli niya sinabi? Umuwi ka na. So, binigyan ng direksyon ng Panginoon, umuwi ka. Bakit kaya sa bahay siya pinauwi? Hindi sinabi ng Diyos na, pinatawad na kita sa kasalanan, nakatayo ka na, pwede ka na lumakad, mag-enjoy ka na, gawin mo na yung gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Hindi po sinabi ng Diyos na ganon. Ang sabi niya, magbuhat ka, maglakad ka, umuwi ka sa bahay mo. Bakit sa bahay? Hindi sa ibang lugar. Kasi, katulad natin, di ba, nung tayo wala pa sa Panginoon, tulad ng mga nagdala dun sa paralitiko, dun sa paanan ni Jesus, sila rin yung mga taong umakay sa atin. Sila rin yung mga taong nagsabi kung ano yung kabutihan ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. So, kaya sinabi ng Panginoon, umuwi ka na. Diba? Ibig sabihin nun, sabihin mo unang-una sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, yung kabutihan at himalang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. So, yun po tayo. Tayo'y dating paralitiko, walang kayang gawin. Walang saysay sa sarili natin pagsisikap. Ni wala tayong kayang sabihin kabutihan ng Diyos sa atin. Kung meron man, alam niyo ba yung matandang linya na lagi natin sinasabi? Sa awa ng Diyos. Sinasabi natin yan. Pero anong kasunod? Sa awa ng Diyos, malakas ako, nagpupuyat ako, yung pagsisikap ko, ang dami, naging siya na yung bida. Diba? Pero yung sinabi niya sa awa ng Diyos, parang natabunan na nung pagmamalaki niya sa sarili niya, kasi siya na agad yung naging bida. Pero tayo, sabi nga kanina sa Psalms 23, right path brings honor to God. Dapat sa paglalakad natin, sa bawat hakbang natin, iisipin natin, nabibigyan ko ba ng karangalan ng Diyos? Gusto ba ng Diyos to? Ikarangal ba ako ng pamilya ko? Dapat yun po ang iniisip natin. Alam niyo po, may isang istorya, hindi ko na sana babasahin, pero masarap basahin, masarap ikwento. Alam niyo po ba yung kwentong itinulak? Ayan, may lang po ito. Titignan ko yung oras. Marami pa. Okay. Yung tinulak. Kasi, di ba sa tulay, ang karaniwang nasa ilalim nun ay ilog, tubig. One day, nagkagulo yung mga tao. Kasi may nalulunod doon. Di alam ng mga tao yung gagawin. Siguro hindi sila marunong lumahoy, or natatakot din sila, baka malunod din sila. Mamaya ko, may isang taon tumalon. Di sa madalit salita na iligtas yung nalulunod. Mamaya konti, yung mga tao, pinubulis, tinatapik siya sa balikat. Wow, ang galing-galing mo naman. Ganyan-ganyan. So, yung tao, ganyan lang siya. Nakatungo lang siya. Parang ang humble-humble niya. Iisipin natin. Pero, pwede niyang sakyan yung pagkakataon na yun. Kahit hindi naman niya sinadya, hindi niya ginusto.
Pwede niyang sakyan yung pagkakataon. Oo nga pala, ang galing ko. Hero pala ang tingin nila sa akin. Pero, yung mamang ito nga, hindi ganun ang naging reaksyon niya. Malungkot pa rin siya. Bakit po kaya sa palagay niyo? Kasi ang sabi niya, hindi ako tumalon. May tumulak sa akin. Ang sakit nun. Di ba po? Kasi napunta ka doon sa isang sitwasyon na hindi mo naman akalain na mapupunta ka doon. Di ba? Ganon din po tayo. Minsan napupunta tayo sa isang sitwasyon na hindi naman natin kaya o hindi naman talaga natin gusto. Pero dahil nakikita natin yung mga tao, tuwang-tuwa sa atin. Di ba? Pinupuri tayo. Talagang halos tinatapik tayo sa balikat. Sinasakyan na lang natin. Pero sa totoo lang nakikita ng Panginoon, hindi ka naman nila dapat pinupuri. Kasi wala naman sa loob mo yung ginawa mo. Pero itong mamang ito, bakit siya malungkot? Kasi inamin niya sa sarili niya, hindi ko naman kaya yun eh. Di ba? Kasi ito lang ako. Itinulak lang ako. Pero, alam niyo po ba, naniniwala ako na itong mamang ito, dahil sa kanyang kababaang loob, hindi niya sinakayan yung mangpapuri sa kanyang hindi namang nararapat sa kanya. Di ba? Naniniwala po ako para din tayo. Na minsan pupunta tayo sa isang sitwasyon, isang challenge, na hindi natin kaya. Pero dadating ang panahon, maiintindihan natin. At dadating ang panahon, pag maaalala natin, oo, ganito yung nangyari sa akin. Dati hindi ko kaya, pero ngayon kaya ko na. Hallelujah. So, dapat po maging humble tayo. So, tingnan natin kung lagi tayong nasa tamang daan. Hindi lang tayo basta inilagay doon ng walang dahilan. Napunta po tayo sa isang lugar dahil mayroong dahilan. Tandaan po natin, hindi pagpapalain ng Diyos yung bagay na hindi niya pinlano para sa atin. Hindi rin pagpapalain ng Diyos ang bagay na hindi niya idinisenyo para sa buhay natin. Pero, ito yung magandang balita. Pinagpala ng Diyos ang mga bagay na pinlano niya sa atin. Parang tayo, ito yung plano niya. Magkasama-sama tayo, makilala natin siya. So, kasabay nun yung pagpapala. At may mga disenyo siya sa buhay natin na tayo lang ang meron. Kasi nga, magkakaiba tayo. Kaya bawat araw, pagising natin, manalangin tayo. Sabihin natin, Lord, ano yung para sa akin sa araw na to? Lord, ano ang gagawin ko sa araw na to? Ano ang para sa aking pamilya? Ano yung para sa aking mga kaibigan? What is my daily manna for today? Alam niyo po ang ibig sabihin ng manna? Ito po yung pinrovide ni Lord sa Israelitas nung nasa ilang sila, nung wala silang makain. Ang meaning po ng manna, pag tinignan natin sa Bible Dictionary, ito po ang ibig sabihin nito ay, what is it? Ibig sabihin, ano ito? Pwede niyo pong tignan sa mga concordance ninyo. Ano ito? Hindi nila alam. Pero tuwing umaga, inaanin nila. Diba? Kasi nagiging kabusugan sa kanilang katawan. So, Lord, anong meron para sa araw na to? Kasi yung kahapon tapos na. So, ang mahalaga yung ngayon, kung meron man tayong natutunan kahapon o may kabiguan tayong kahapon, iwanan na natin yun doon kasi hindi na natin pwedeng bilikan. Pero pwede natin itama yung mga pagkakamali natin. So, bawat isa sa atin ay may purpose. At dahil tayo may purpose, dapat alam natin yung direksyon na tatahakin natin. Bawat isa sa atin ay kailangan nakafocus sa ating tamang daan, sa right path. Bilang magulang, syempre, ang focus natin, ang gusto nating tahaking daan ay yung mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak, mapakain sila, maibigay yung kanilang basic needs. Bilang mga anak naman, making your parents proud sa inyo. Bakit? Kasi bawat sentimo, bawat perang nasa bulsa nyo ngayon ay pinaghirapan ng magulang ninyo. Ayun, maraming estudyante rito. Alam nyo ba yung magulang ninyo, minsan gustong kumain sa niyo, eat all you can. Pero sasabihin nila, mag-inasal na lang tayo, only rice. Diba? Kasi yung matitipid nila, paghahati-hatiin nila para sa inyong magkakapatid. Hallelujah, diba? Nare-realize nyo ba yun? So, focus on keeping your
proud. Pagka pumunta ka sa isang lugar, matutuwa kaya yung magulang ko na nandito ako sa lugar na ito? May bibiling kang bagay na hindi naman mahalaga. Worthy kaya ito doon sa pawis ng tatay kong tumulot? Worthy kaya ito na ginagawa ko to sa sarili ko? Matutuwa ba yung nanay ko? O matutuwa ba yung tatay ko? Na ginagawa ko to sa sarili ko kasi nag-e-enjoy ako. Diba? Kayong mga bata, think about it. Dapat meron kayong focus. Kasi unang-una, karamihan sa atin, Christian na yung mga magulang nyo. Diba? And you have to follow the path na ipinamulat nila sa inyo. Kung hindi nyo man kasama araw-araw ang mga magulang ninyo, alam nyo naman, kahit saan, kasama nyo ang Panginoon. Nakikita kayo ng Lord. Paano natin bibigyan ng... Hallelujah, thank you Lord for your word. Paano natin bibigyan ng karangalan yung Panginoon? Eh yung ating one-on-one sa Kanya, nakikita niya kayo. Anong ginagawa mo? Alam ba yan ng nanay mo? Alam ba yan ng tatay mo? Tama ba yan ginagawa mo? So kayo makantawan, kayo mga kabataan, mag-isip kayo, pinapaaral kayo, mag-aral kayo, tapusin nyo. Para i-mindset nyo, pag ako nagkatrabaho, ako naman yung mag-aabot sa nanay at tatay kung mahihina na ngayon. Di ba po? Napakagandang mindset nun. Hindi man hingi ng mga magulang natin na, o anak, pagkatapos mo ha, ikaw naman. No, hindi naman hihingi mga magulang yun eh. Makita lang namin, mga magulang, na maganda yung buhay nyo, may maayos kayong trabaho. Kasi pag nawala kami, may magmamahal sa inyo. Kaya nyong buhayin yung sarili nyo. Di ba po? Hallelujah. Ito naman sa church ministry. Dapat nakafocus din tayo sa ministry. Alam niyo po ba, nitong late 2023, tayo ay nagsimula ng mga outreaches. Di ba po? Sa Taligaan, sa San Isidro, sa Mascap, at dun kila Kuya Boy, sa Daang Bakal, sa Zone 3. Alam niyo po, ang saya-saya po. Alam niyo po, sabi niya eh, kung ikaw ay nasa church, may gagawin ka. Di ba? Kailangan iakbang mo yung paa mo. Di ba? Okay, sabi dito, kung leader ka, dapat ikaw yung pinaka-humble. Hindi ikaw yung pinakamayabang. Di ba? Kasi ikaw yung leader, nakatingin lahat sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Di ba? Para at least kahit hindi ka nila nakikita, pag naiisip nila yung pangalan mo, ang bait-bait ni Ate Kim. Sarap naman yung sundin. Di ba? Kahit wala siya, kahit medyo malilate siya, yung binili niya, gagawin niyo na agad kasi masaya kayong gawin. Hindi dahil sa magagalit siya pag hindi niyo ginawa. Kasi ginagawa niyo yung responsibilidad niyo. Di ba? Bilang miyembro, bilang leader pala, sabi dito. At maging fair tayo. Di ba? Huwag natin isipin na como leader tayo, lahat ng sasabihin natin is valid. Alam niyo po, pag tayo binigyan ng pagkakataong maging leader, lalo na dito, particularly sa ating church, hindi po ibig sabihin nun na magaling ka, marami kang alam. Kasi siguro in-appoint ka, may nakita sa'yo kaya mong gawin. At maaaring pinlano yun ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga, noong una, hindi ko alam yung gagawin ko, hindi ko alam kung ano yung ministry papasukan ko. Gawin mo muna. Kasi makikita mo naman kung binibless ni Lord yun eh. Kung para sa'yo yun eh, di ba? Kasi kung itatanong mo agad, sa kaya ako? Sa music ministry ba ako? Dito ba ako sa Bible study? Paano malalaman? Subukan mo munang gawin. Pag hindi mo talaga kaya, sabihin mo, lapit ka, baka kasi hindi po ako effective dito, pwede po ba ako sa ibang ministry? At least, naghahanap ka ng gagawin mo until finally, makita mo kung para saan ka. So, focus on being a leader na may magandang pananaw, may tamang landas na tinatahak. Sa atin namang mga members, karamihan sa atin members, maging good assistant tayo. Maging supportive naman tayo. Marami pong naman tayo nakita pagpunta na, nga mamaya, alam niyo po ba yung mga pupunta sa Mascap, diyan sila uuwi. Diyan na sila kakain. Kasi kailangan by 2 o'clock nakaalis na sila kasi napakalayo po ng Mascap. Malayo din po yung Tiligaan. Kasi kahit pa paano, aakyat ka. Di ba? Para lang, kasi hindi naman lahat nakaka-attend dito para abutin yung mga tao doon.
So, huwag natin isipin na, ay ako lang nagpupunta doon kami lang naman nagpupunta doon. Hindi po. Alam niyo po ba, yung ating offering na kahit tigto 20, 50, 100, nakakarating po yan sa Tiligaan. Nakakarating yan sa Mascap. Nakakarating yan sa San Isidro. Nakakarating yan sa Daang Bakal. Bakit? Ibig sabihin, lahat tayo kasama. Huwag niyo mong iisipin na, sorry, hindi ako nakakasama. Kung lahat tayo pupunta doon, wala po tayong sasakyan. Pinagpe-pray pa po natin yan. And in God's grace, ibibigay po niya yan sa atin. Hallelujah. So, sabi nga, alamin natin ang ating tamang direksyon. Alam niyo po ba kung hindi natin alam yung pupuntahan natin? Isipin natin ang daming daan. Parang po tayong naliligaw, di ba? Nararanasan natin naliligaw. So, ang gagawin natin, dito kaya? Dito kaya? O kaya dito kaya? Ang gagawin natin, dadaanan natin lahat yun para sigurado. Hindi mo alam, nakarating ka na pala. Kasi nga hindi mo alam yung pupuntahan mo. Nakarating ka na pala. Nandun yung blessing. Kasi doon ka pinapupunta ng Lord. Kaso nga dahil hindi mo alam, lumampas ka. Naku, na-miss na yung blessing. Sayang. Tapos sasabihin natin, Lord, maghihintay ako doon sa kasagutan mo sa matagal ko nang pinagpipray. Sabi ng Lord, sinagot ko na. Hindi mo lang napansin. Kasi ang dami mong gustong gawin. Ito yung ipinagagawa ko sa'yo. Diba? Pero hindi mo napansin kasi nga ang dami mong gustong gawin. Alam niyo po, yung pinggan natin, may size yan. May sapat na laman lang yan na pwede niyang i-contain. So pag masyado ng marami yan, tayo mismo, hindi natin kayang ubusin. Meaning, wala tayong maa-accomplish. Diba? May matitira. Yung matira, sayang. Yun pala yung dapat mong kinakain. Di ba? Ganon din po sa ating ministry. Hallelujah. So, let's focus. Mag-focus po tayo. Oo nga. Di ba pag may sumusobra? Intercessors, iba na yung may balot. Ayan, hallelujah. Alam niyo po, pag may okasyon tayo, nabe-bless po yung mga nanay. Kaya umattend din kayo. Maranasan niyo yung, anong tawag dito? Plastic labo syndrome. Ayan. Ayan. Pag gusto niyo ma-experience yun, atin po kayo, na kung sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo mawawalan. Hallelujah. So, hallelujah. So, alam niyo po ba ang aking Panginoong Jesus? Nung siya, mula na ipanganak siya, nagdiwang yung buong kalangitan. Dinalaw siya ng mga matatalinong tao, yung mga banta, sinamba siya. Kasi matalino nga sila eh. Kaya alam nila na yung pinanak na yun ay hari. Hindi natin alam kung ba't nila nalaman. Pero siguro sa sobrang talino nila, nalaman nila. Kaya pinuntahan nila. Kahit ilang panahon o araw silang nag-travel. So ngayon, maraming supporters si Jesus Christ. He became so popular. Popular siya sa mga supporters, popular din siya sa mga bashers. Pero hindi siya na-overwhelmed doon. Hindi niya pinansin yun. Although siguro masaya yung puso niya. Pero half joy lang. Kasi nga hindi naman lahat naniniwala sa kanya. Bakit kaya hindi siya na-overwhelmed? Ba't kaya hindi niya pinansin yun? Kasi meron siyang path o daan na pupuntahan. Meron siyang focus. May alam niya yung gagawin niya. Alam niya yung pinagagawa sa kanya ng tatay niya. Alam niya na kailangan natin siya at kailangan niyang gawin para sa ating lahat. Doon siya nakafocus. Yun ang direction niya, yun ang purpose niya, yun ang layunin niya. Tingnan po natin yung cross. May laman ba? Di ba wala? Bakit? Kasi, nung siya ay pumokus at siya'y namatay sa krus para sa kasalanan nating lahat. Alam niyo po ba, habang nakapako siya sa krus, iniisip niya yung bawat isa sa atin. Namatay ako para sa'yo. Anong gagawin mo? Tatanggapin mo ba ang kamatayan ko? Tatanggapin mo ba ang bagong buhay na ibinibigay ko sa'yo? Nagtatanong ang Panginoon. Ngayon wala na siya sa krus. Bakit? Kasi nga, namatay siya, inilibing, pero nabuhay ulit. Buhay na siya.
Kaya ang krus natin ay walang laman. Hindi dahil display lang yan. Yan po ay paalaala sa atin na dapat tahakin natin yung tamang daan. Bakit? Kasi inumpisahan na ng ating Panginoong Yesus. Kita niyo yung krus malinis na. Ibig sabihin, pati dadaanan natin, nilinis na niya. Diba, bawat hakbang natin, binibigyan niya na ng liwanag. Basahin lang po natin ang aklat ng buhay. Alam niyo po ba, sa totoo lang, ang librong ito, libro lang to eh. Ayan, sindihan mo yan, aapo yan, kasi papel. Pero, pag binasa po natin ito, at nagkaroon ng epekto sa ating buhay, mararanasan natin na ang libro pa lang ito ay buhay. May hininga dahil nagbibigay ng buhay. At pag naranasan natin ito, pag nakita natin, pag naramdaman natin, doon natin umpisang mararamdaman, pag lumalakad tayo, may ilaw na. Hindi tayo maliligaw. Ang landas natin, nakikita natin maliwanag na. Sabi natin kanina, ang ultimate purpose natin is to glorify and worship Him. Habang tayo humakbang, nakatingin tayo sa future. Ang tawag doon, eternal perspective. Eternal perspective. Hindi lang tayo dito nakatingin sa hinahakbangan natin dito sa lupa. Hindi lang tayo tumitingin doon sa mga pagsubok na dinadaanan natin. Hindi lang tayo tumitingin doon sa mga bagay na pwede pang mangyari na hindi natin alam. Kasi wala pa yung bukas. Pero ano yung nakikita natin? Pagdating ko sa dulo, nandun yung Panginoon ko. Hinihintay niya ako. Dahil sa kamatayan niya, ginawa niya akong makatuwiran sa harapan ng Panginoon Diyos. Kaya kahit anong oras man niya ako kunin, lalakad ako sa maliwanag na daan na yun. Dahil sa dulo nun, nandun siya, hinihintay niya ako. Di ba po? Hallelujah. Thank you, Lord, sa napakagandang pangako mo sa amin. Dito po tayo magwawakas. Sabi dito sa Acts 20, verse 24. Basahin po natin. Sabi dito, but my life is worth nothing to me. Sabi ni Apostle Paul, ang buhay ko ay walang halaga. Unless, maliban, na magamit ko to para tapusin ang gawaing ipinagagawa sa akin ng Panginoon. Yung pong gawain ni Apostle Paul nung kapanahonan niya, wala siyang ginawa kundi i-preach ang gospel. Wala siyang i-preach kundi ipalaganap ang biyaya ng Panginoon that is made available para sa ating lahat. The work of telling others about the wonderful grace of God, the amazing grace of God. Alam niyo po, pag tayo tuloy-tuloy yung ating paghakbang, tuloy-tuloy yung ating pananampalataya sa Diyos, makikita natin, napakabuti ng Diyos. Napaka yung kanyang amazing. Kaya nga sabi, amazing. Kahanga-hanga. Ang sarap maramdaman na tayo humahanga sa ating Diyos. Dahil siya yung Diyos ng buhay natin. Alam niyo po, we were never qualified. We are Gentiles. Kaya po tayo tinawag na Gentiles, hindi po tayo mga Hudyo. Kaya po tayo tinawag na hintil, we are foreigners, hindi po tayo taga-Israel. At, nung mga panahon yun, wala tayong direksyon. Pero, katulad ng mga pagano, ng mga hintil na binanggit dito sa Bible, anong nakita ng Diyos sa atin para isama niya tayo? Yung ating faith. Diba? Lagi nga sinasabi, yung mga Samaritan, yung mga pagans, yung mga si Cornelius, diba nung ano niya, sabi niya, your faith has healed you. Hindi naman niya sinabing, yung ginawa mo, nagligtas sa'yo. Kasi nagbigay ka ng malaki sa church, ligtas ka na. Na-qualify ka, no. Tinignan niya yung pananampalataya. So tayo po, gaano po tayo katiwala sa ating Panginoon? Gaano ba natin ipinagkakatiwala sa Kanya yung ating bawat hakbang? Gaano ba natin tinitignan yung maliwanag na future na kasama siya? Sabi sa John 1:12, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to be children of God. Yung po yung nangyari sa atin. Tayong mga hintil, binigyan ng karapatang maging mga anak niya. Glory to God. Salamat po sa Panginoon. So tayo po ba lahat dito, tinatanggap natin na tayo anak ng Diyos? Opo, tanggapin natin. Kasi pinagdusahan niya yan.
Pinaghirapan niya ng ating Panginoong Jesus para tayong lahat maging qualified. But until when, hindi naman tayo perfect. Kasi kung perfect na tayo, kung naborn again tayo kahapon, rapture na ngayon. Kasi perfect na tayo lahat. Diba? Pero bakit niya pinababayaang mamuhay? Kasi gusto pa ng Lord na ma-enjoy natin. Ma-experience natin yung pagmamahal niya sa atin. Hindi yung mag-instant lang, okay ka na, tara na. Ang lungkot naman nun. Diba? Okay ka na, tara tayo na. Hindi mo man lang nasabi sa mga mahal mo sa buhay, yung kabutihan ng Panginoon sa'yo. So yun ang purpose ng Panginoon. Ma-share natin yung magandang balita sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga kaibigan, at dun sa mga taong nire-reach out natin sa ating outreach ministries. Sabi nga, kahit yung pinakamaliit na tao, kahit yung pinakamasamang tao, nangangailangan niya ng Diyos. So, ipakilala natin sila sa ating Panginoon. Hallelujah. So, bilang tayo mga anak ng Diyos, dapat tayo ay may direksyon. Dahil kung may direksyon, ba't ka pupunta doon? Kasi may purpose ka. At kung may purpose ka, dapat nakafocus ka doon. Dapat nakafocus po tayo doon sa eternal hope natin. Kasama ang Panginoon. Yun po yung blessed hope. Hallelujah. Ito, pagwawakas na lang po ito, ha? Tapos na po, last page. Hallelujah. 1 minute pa. Hallelujah. Ayan. Alam niyo po, huwag nating isipin na pag tayo nakakilala sa Panginoon, may personal engagement tayo, huwag natin isipin na maayos lang lahat ng daan. May mga lubak-lubak din po yan. Kasi nga may mga challenges. Di ba? May mga extra challenges on the side. At tawag po dito ay mga opposition. Mga cancel situations. Di ba? Ang tawag po doon ay weeds of life. Next time na lang po, pag tayo po napagbigyan uli ng ating Panginoon. Hallelujah! Salamat po. Glory to God! Hallelujah! Tayo po ngayon ay manalangin muna. Panginoon, marami pong salamat muli sa mensahe mo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, nawa ay nagkaroon ng kabuluhan ng ang ginamit mong lingkod para sa aking mga kapatiran. Salamat, Lord, huwag namin kalilimutan, Panginoon, na kahit hindi ka namin nakikita mo kami. At Lord, kami umaasa na sa aming bawat hakbang, sa aming bawat desisyon, sa bawat lakad namin sa buhay, makita namin ang aming mga paa ay nagliliwanag dahil sa iyong gabay. At makita namin na ang kaliwanagan ng aming direksyon, Panginoon, dahil sa gabay mo. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Muli, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa iyo lamang ang papuri. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing. And now I'm shouting. You got me leaping. And now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh